Ang title, Kamusta Ka? Yan, iba't ibang estado ng puso. Alam niyo po, yung bakit ito yung serye na pag-uusapan natin? Kasi po, sabi sa Biblia, sa isang Proverbs, above all else, sabi, bantayan niyo yung puso niyo because yan ang bukal ng buhay. It is the wellspring of life. Pag napansin niyo po, nagsimula yan sa puso at isipan, and then magiging galawan, magiging ugali niyo na, magiging kultura na sa bahay yung ganong galawan, and eventually yun ang magiging destiny natin. So marami pong tao, they look okay, parang sa Instagram nila, Facebook, externally, parang okay naman, pero magugulat ka na lang bigla, internally, may struggle pala. Kaya kung kumustahin natin yung iba't ibang estado ng puso ng tao and bibigyan natin ng kaukulang karunungan mula sa Biblia. Pag-usapan natin yung una, yung pusong balisa. Alam niyo po yun? Pag sinabi natin balisa, anxious heart. Napansin niyo po, kahit tahimik minsan yung paligid, ang ingay ng isip natin. Pag sabi ko maingay, magulo. Pagod yung katawan, gising pa rin yung utak, paulit-ulit mong iniisip, nag-overthink tayo, paano kung mawalan akong trabaho? Paano future ng pamilya ko? Paano kung hindi ako gumaling? Paano pag lumala? Paano pag stage 4 to? Paano kung sumablay ako? Paano pagka ganito, ganyan? Minsan, hindi naman totoong mangyayari, pero alam mo yun, pinagdadaanan agad natin sa isip natin, and that's anxiety. Maraming tao po nakangiti sa labas, pero punong-puno ng panic sa loob. And you know what the Bible says sa Filipos 4:6? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Hindi sinabi sa Biblia na huwag na kayong mag-alala, and then period. Hindi, binigyan tayo ng option. Ito ang gawin mo instead. Sa halip, lumapit ka raw sa Lord. Idulog mo sa Panginoon yung mga needs mo, samahan mo ng prayer with thanksgiving. Hindi nakikita ang sa pagkontrol ng lahat. Nakikita ito sa pagsuko ng lahat sa Diyos. The more po we try to control everything, the more anxious we become. Para yung kumuha ka sa dalampasigan ng buhangin, the more mo siya kinakapitan at pinihigpitan, the more siya nawawala. Eventually, wala ka ng hawak na buhangin. Pero habang mas natututo tayo mag-surrender, mas lumalalim po yung peace natin. Interestingly, yung pong word na anxious, yung do not be anxious, do not worry, ang Greek word niyan, bihira lang gumamit ng Greek dito, pero for this time, ang word po is merimnao, ang ibig sabihin, divided, nahahati sa iba't ibang direksyon. Yun po yung do not be anxious. Huwag daw mahati sa iba't ibang direksyon ang ating isipan, ang ating puso. Nandito yung katawan mo, pero kung saan pumapasok na mga worst scenario ang ating isipan. So, hindi po comfortable life ang solusyon ng Diyos. Surrendered life ang solusyon ng Diyos. Ang peace ng Diyos, hindi nakadepende sa sitwasyon. Kaya let me end. Ano ang mga bagay na paulit-ulit mo ngayong kinakatakutan at iniisip? Ano yung pilit mong kinokontrol na kailangan mo para isurrender sa Diyos? Ngayong araw na to, Lunes na Lunes, imbis na paulit-ulit mong isipin ng problema, paulit-ulit mo ito'y panalangin, instead of feeding your fears, feed your faith. Tandaan natin, kapag gusto mong kontrolin lahat, mawawala kapayapaan mo. Dahil dito nagmumula ang kapayapaan na surrendered life kay Lord. Again, ulitin ko po, Filipos 4:6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Tayo pinanalangin, Panginoon, meron na namang mga bagong ganap dito sa bansa namin. Maraming anticipation ngayong araw na to. Pero Lord, ikaw naman ang may control ng lahat. Sabi mo nga, ikaw nag-i-instilla ng hari. Ikaw din nagtatanggal ng hari. Kumbaga Lord, yung authority galing sa'yo. So Lord, huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba. Idulog namin lahat sa'yo. Gawin namin yung role namin. And then the rest, we lift up to you. Daily In Brad Jesus' name. Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.